tol. Tapos na yan. Check. So we start. Shoot ka ba? Oo tol, mag-discover na to. Time check. Anong oras na? Mag-alas 5 na. It's Ano ba? your booty call time. 4:45. You feel me? Ba't lasa isda yung kape ko? Putang ina yan. Tangina kasi, kalalaki mong tao kung anong pina-order mo. Fish latte yan, puta. Teka lang, wait lang. Wait lang, for content lang. Kita ba ito? Yan, yan. Ito po yung order niya. Ang weird, diba? Dahil instruction sa Starbucks. Kago hindi, ang ano lang yan. Parang venti na. Ayan o. Sa mag-calorie deficit to. Pang calorie deficit ba to? Maliit lang ba calorie niya? Hindi naman. Pwede, pero ano kasi yan eh. Kumbaga, wala siyang sugar, wala yung mga caramel. Parang ano lang siya. Ano ba isa? Di ba Splenda? Ano isa? Bitro. Ano yung bitro? Tangina, may ganun bang asukal? Tangina yan. Enjoy. Parang equal yung mga ganon. Kalalaki yung tao, dahil ganyan. Buding! Kailangan mag-bawas ng ano tol, sugar. Hindi. Yan. Part lang tayo. I mean, kamusta naman ang araw mo, pre? I mean, kamusta yung linggo mo? It's like been 1 week since nakita tayo. Last time, nag-beer tayo, no? Yung kape lang. Kape muna ngayon, pucha. Oo nga eh. 2 weeks in a row ata kaming ano eh, lumabas ng nag-shot. Wala naman nangyari sa'yo kung like special itong linggong to. Ba, meron syempre, andyan yung anak ko sa bahay. Oy, Special yun. Kumbaga ano yun. si Ace, Bira, Desmond bira Ace. yun. Share mo Ano ba? naman kung bakit Ace tsaka Desmond ang pinangalan mo kay Ace. Desmond kasi ano, tawag dito. Gamer kasi, hindi naman kami yung mga pro ganun. Pero, kumbaga, mahilig kami sa ano eh. Maglaro ba? Mga games, mga story games, mga ganun. May mga tipong may mga ano bang tawag dito? Yung mga Mga linear lang, no? Mahilig kami sa mga story. linear game. Tapos malalim na So, story. naging fan ako sa sobra ng Assassin's Creed. For context lang naman to. Kumbaga, Desmond, kasi si Desmond Miles sa Assassin's Creed 1, 2, and 3 ba? Oo, si Desmond. Hanggang 4 ba? Hanggang 4 lang, buhay pa siya. Alas sa 4 siya namatay. Hindi. 3 ata. Sa Revelations pala, no? Oo. Kasi buhay pa nga nun si Ezio. Mm. Mga nerds eh, no? 1, 2, 3. Oo. Yan. Ang ang isa sa mga bida si Desmond Miles. So doon ko nakuha. Ang ganda eh, Desmond eh. Yung Ace naman, One Piece. Kasi ano ako eh, sobrang fan kami ni ano. Ako pala. Ni Portgas the Ace. Sa pinaghalo ko. And yun, Desmond Ace. So sobrang fan namin pala ng Assassin's Creed series din eh. Yung first tattoo namin eh. Yung tattoo ko. Ang inang couple tattoo yan, boy. May couple tattoo kayo! Bading! Ayun, no? Yeah. Assassin's Creed, akin ano to eh. Yung Brotherhood ba yan? Hindi, Revelations. Sa akin, hindi ko alam eh. Ano ba to? Key Honor ba to? Sa ano ba to? Ata, sa 3 ata yan. Parang sa 3, no? Mga Pero yun, blood. ano ba, wala. Week ko, trabaho lang. Ganun pa rin, trabaho, buhat. Hindi nga makapaglaro eh. Gusto kong gumawa ng mag-record ng laro. Tol, di ako magawa na. Ingit ako sa'yo eh. Tain na, nakapag-post ka na agad ng laro eh. Kami first game pa nga lang eh. Ako wala pa. Pucha, yung mga live ko kasi, tain na. Parang ano lang naman yun eh. Kumbaga, walang content dun eh. Parang naka-live lang siya kasi gusto ko rin laruin and then i-share. Pero, wala siyang content. Pero, sana, hopefully soon, makapag-record din para makapag-post YouTube. I mean,
Sana nga mag-time. Parang sa age natin ngayon, parang ang hirap mag-time. Hindi ko alam rin kung bakit. Siguro mas priority natin yung pahinga rin minsan eh, no? Tayo na yung bum ka nga tol eh. Ang hirap magka-time eh. Ewan ko pag bum ka. Yung pa kayang responsible ano ka. Oo, gumagalaw ka. Responsible adult ka. Puta, sigurado lalo wala kang time. Ang hirap din labanan ng sarili na laging may ginagawa ka, no? Oo naman. Tangin na, minsan iisipin mo. Lagi kasi nilang sinasabi, di ba? Parang, syempre, ano yan, parang hierarchy ba ng priorities, di ba? Oo nga eh. Pero paano mo malalaman kung ano ba talaga yung priority mo? So, pag I mean, hindi naman sa hindi mo alam, pero ang dami mong, kung marami kang responsibility, una sa lahat, kung provider ka, Pera. diba? So, Oo. syempre, yun ang priority mo. Gumawa ng pera para makapag-provide. Yun ang sinasabi lagi, yun ang mabuting lalaki or mabuting babae or mabuting tao in general. Pag ganun. Pag di mo ginawa yun, syempre, parang irresponsible ka. Medyo sisilipin ka, diba? Naniniwala ka rin ba? Dalawa kasi, isipin mo. Oo. Dalawa nga eh, kumbaga, hindi naman dalawa, siguro maraming concept o aspect eh. Parang responsible ka. So yun ang ipapriority mo, yung parang pagpo-provide, syempre grind. Pero meron ding sinasabi na kailangan i-prioritize mo yung sarili mo. Pag prioritize mo yung sarili mo, syempre, kailangan puno ka muna para makapag-give ka, para hindi ka maubusan, hindi ka masagad. Pag yun naman yung sarili mo, puta, ang daming mako-compromise dyan, boy. Siyempre kumbaga ipapriority yung sarili mo, siyempre health, tapos yung mga things, yung some things na passionate ka, diba? Kung ano man yun, diba? Kung meron kang hobby. I mean, pagkakaroon ba ng hobby, childish ba yun sa pagiging lalaki din? Hindi ko alam, siguro minsan yung iba nakikita ng iba yun na irresponsible ka, lalo kung nandun ka lang sa middle class or lower middle class, kasi parang pag nandun ka sa range na yun, parang wala kang karapatang magka-hobby tol eh. Ang kailangan mo, puta, anong hobby? Taka na, wala tayong bigas. Makingina mo, Sabi nga nila. anong hobby? Puta, mapuputulan tayo kuryente, no, diba? Paano mag-hobby ka pa? Ino ka? Anong hobby mo dyan? Sampalin ka ng asawa mo, nanay mo, putang ina mo. Nak, tigilan mo yan. Masama yung hobby na yan. Putol na yung tubig, bayadan mo muna to. Diba? So para ang hirap iset ng priority. Siguro lalo dito sa, hindi ko masasabi, pero syempre hindi pa naman tayo tumitira sa ibang bansa, pero sa Pilipinas kasi yung daming ganun, parang karamihan ng tao dito sa atin ganun eh, di ba? Parang kaya nga iba makikita mo yung mga post nila, parang talagang hinahanapan na lang nila ng time para makapag travel, para masabing nag-travel sila, ma-experience nila, or naipipilit nila na may collection, alam mo yun, or nagagawa nila yung kung ano man yung passionate sila about, na siguro hindi na lang nila or dinidisregard na lang nila yung mga mga criticism kung ano man yung sabi. Kasi minsan ang pinaka number one na critics mo dyan, mga kamag-anak mo pa, pamilya mo pa eh. Bagay. Parang pucha, ang ginagawa mo, tayo mo yung nanay mo, hirap na Parang napansin ko rin pre, pag pinasok mo yun sa mga side comments din about sa mga relatives din, sila yung unang nakapansin sa'yo. Minsan pansin ko rin, kahit marami kang pera, kahit marami kang naimbag, marami kang nalagay sa table, pag di rin okay yung appearance mo, parang hindi siya naalagaan, hindi niya na naalagaan sarili mo, parang. Pero no matter na gaano karami rin yung maiambag mo, nadadala mong pera sa loob ng pamilya mo, I mean, if overall hindi ka okay, talagang lagi may masasabi no? Feeling ko regardless naman tol eh. Bagay, oo. Kahit anong gawin mo, kahit anong piliin mong dun sa path na yun, sa anong option, piliin mo unahin mo yung sarili mo o unahin mo sila,
May masisilip at masisilip eh. Yung mga taong ganun tol, hindi mo na maiiwasan yun kasi laging hahanap at hahanap ng butas yun. Laging hahanap at hahanap ng dungis yun sa'yo. Lalo pag ano ka, kumbaga nagiging okay yung lagay mo, yari ka. Kumbaga sablay ka, patay ka, kukondem ka. Puta pag nakita umaangat ka, ganun pa din, ibababa ka Kaya pa rin. no? Wala, hindi na natin maiiwasan yun. Yun nga yung mga ano doon, yung mga kumbaga parang pag sa laro, mga NPC yun tol. Yun yung mga NPC na sa mga game. Oo. Yung tipong iaano ka lang, kukupaling ka lang, babatuhin ka, o i-trigger ka. Sagasaan ka. Asa sa'yo na yun, Oo. kung papansinin mo. Eh, wala naman silang impact sa laro eh. Pansinin mo man sila o hindi sila impactful eh. Kumbaga andun lang sila para mag-exist. O andun lang sila, pinrogram lang sila dun sa matrix na yun na para hindi maging dull. Oo. Alam mo yun? Kasama lang siya sa obstacle. Pero, pansinin mo man siya o hindi, pansinin mo siya, mag-uubos ka ng oras sa kanya at saka effort. Pag di mo siya piansin, wala rin mawawala sa'yo, di ba? NPC, na NPC yarn. Pero sa totoong buhay, para talagang nararamdaman mo minsan, pag sobrang routine na ng buhay mo, parang, para NPC ako ah. Totoo yan. Parang di ako main character ah. Kasi parang walang nangyayari sa buhay ko. Robotronic ka lang, robotic. Tas, Gising. pag lumapit sa yung main character X, doon ko lang mabibigyan ng highlight, no? Tapos scripted pa yung sasabihin mo. Hello, traveler! Eh, Tang inakawawa, NPC rin pala tayo, no? Yun nga yung ginagawa natin eh. Diba? Kumbaga, nauso tong term na to eh, parang umalis ka sa Matrix, lumabas ka dun sa Matrix. Yung iba kasi parang nililiteral. Ewan ko kung tama yung pagkakaintindi ko. Siguro iba-iba rin naman tayo ng point of view pagdating dun. Parang umabas ka sa Matrix or ano, parang huwag ka magpa-control sa Matrix. So iba parang ang tingin kong pagkakaintindi nila is nililiteral nila ng Matrix, which is yung movie na parang peke, alam mo yun, parang ano bang tawag ito, futuristic o parang gano'n, hindi ko masyadong ma-explain, ang hirap eh. Pero ang pagkakaintindi ko doon, parang ikaw yung kumontrol sa buhay mo, huwag kang magpa-control doon sa flow ko, ano man yung nakagisnan mo, nakalakihan mo, nasabi ng mga magulang mo, ito yung gawin mo ha, o ganito ka lang, ganito ka dapat. Hindi ko sinasabi suwayin mo yung mga magulang mo, pero pag doon ka na sa tamang edad, tayo ng 30 ka na, mga ganun ka na, huwag ka nang dumede sa nanay mo, di ba? Parang, yun yung parang naisip ko na huwag kang magpa-control doon sa Matrix. Hindi lang sa magulang eh, pati mismo yung kung paano pinrogram yung society. Feeling ko yun yung Matrix eh. Na parang, sige, magpapakasal tayo, diba? Nagtatrabaho tayo, parehas tayong may kita, and then mag-iipon tayo or mangungutang tayo para magpakasal, tapos magkakaanak tayo, and then pagka-aralan natin yung anak natin para makakuha siya ng trabaho, tapos uulitin niya ulit yung cycle na yun. Ayun yung feeling kong Matrix tol eh. So parang nasa loop ka lang. To NPC ka nga lang, parang kang ano, hindi ka na, wala kang choice. Parang ito na yung binigay ko sa ito na yung gagawin mo. Ito ka lang. Hindi ka pwede lumabas diyan kasi putang ina, ano yan. Kumbaga delikado diyan. Alam mo, Parang untouched, ano yan, territory yan. Kumbaga pag bumabas, ito dito, sure ball ka dito. Sure ball na buhay ka. May sasahudin ka, may kikitain ka, may papakain ka sa pamilya mo. Yung mga napapasok sa isip mo na parang may pangarap akong ganito ah. Wala yun, huwag mong pansinin yun. Ito lang, focus ka lang dito sa flow na to, sa may cycle na to. Feeling ko yun yung Matrix eh. Feeling ko nga, nasa Matrix din tayo. Tapos parang naghahantay tayo ng Morpheus na darating, no? Kung ikaw pare, papapiliin ka. Kunyari yan, boring buhay mo, simple ka. Day job, work, normal na buhay, lahat ng paghihirap ng tao na alam, na sinasabi na alam natin, nararanasan mo araw-araw. Basta bilang dumating si Morpheus, tol, pinapili ka niya, red or blue pill. Sorry. Ulit. I mean, papapiliin ka ni Morpheus, red pill o blue pill. Red pill o blue, yung Di ba pinapili si Nag-explain Neo, mo nga no? sa akin, nakalimutan ko na kasi yun eh. Ano ba ang red pill? Ano bang nagagawa ng red pill? Ano bang nagagawa ng blue pill? Anong difference nila? Ayun nga, yung connection nga sa sinabi mo.
ang red pill is makaalis ka sa matrix, tapos sabihin na sila yung truth, yung katotohanan. Ang blue pill, pag tinake mo daw yun, yung path na yun, parang mag-stay ka lang sa loob ng matrix, parang wala nangyari, live your life. So parang katulad ka ng mga pulis doon, yung ano ba yan, sino ba yun, yung kalaban niya na ang dami ng Si Kage Smith, Bunshin. o yung mga agents. Oo, agents yan. Oo. Ikaw, kung papapiliin ka, anong mas pipiliin mo? Truth or yung ignorance? Parang yun eh. Yun Sa situation ko ngayon or sa mindset ko ngayon kung paano ako mag-isip, doon ako sa red pill, tol. Truth, no? Oo. Parang Magiging woke ka. unknown yun eh. Ay, tangina, matrix pala to. Hindi totoo lahat na nangyayari, parang gano'n. Mas pipiliin mo yun. Oo, kasi feeling ko ano yun eh. Nakadepende rin naman sa tao yun kasi hindi mo masisisi. Kung ako lang, red pill, hindi ako nakokontento. So kung anong meron ako ngayon o kung anong nalalaman ko ngayon. Pero 'di ba ayun nga yung feeling ko ayun yung isang purpose ng natin dito eh, parang to evolve eh. Oo, totoo naman. So kung mag-i-stay ka na lang doon sa lane na comfortable ka o comfortable ka, anong sense? Parang yun yung puta NPC ka nun, ano ka nun, top level na NPC ka nun, parang everyday gigising ka, pupunta ka lang doon sa tindahan mo ng mga patatas. Mag-aantay ka lang ng mga player, ng mga main character na dumating para bigyan mo sila ng quest. Then yun na yun. Pagkatapos, pag pinatay na yung game, kinabukasan, ganun ka lang ulit. Yun na yung cycle mo eh. So parang, hindi ka tao noon, tol. Puta, yun nga yung sisay mo kaya, robot ka na lang kasi hindi mo pinapansin yung hindi mo binibigyan ng chance yung yung potential mo as as an individual as a human being, di ba? Hindi ko masasabing ako na explore ko na yon o nagawa ko na yon o parang na bigyan ko na siya ng chance, pero yun nga yung tinatry ko ngayon eh, parang gusto kong alamin, ma-figure out kung hanggang saan ba yung potential ko, yung maximum potential ko physically, diba? Tapos syempre yung potential mo na or potential ng mga ideas mo, hanggang saan ka ba nun pwedeng dalhin, hanggang saan mo ba kaya, diba? Kasi parang yun yung parang ano lang rin yun eh, parang fight or flight lang rin yung red pill blue pill na yun eh, diba? Kumbaga dito sa red pill na to, daming consequences dyan, tol. Wala kang kasiguro doon. Tama. Kaya mo bang i-receive yung truth, 'di ba? Na kumbaga meron ka bang sigurado ka ba na mare-rewardan ka kapag nalaman mo yung truth o kung ano man 'yon, or baka mag-backfire sa iyo na puta, hindi mo kayanin, hindi kaya ng mental mo, ng emotion mo, 'di ba? I mean, tol, sa lahat ng matrix, explain ko lang. Yung one, yung pinakamaganda. Yung may red pill tsaka blue pill. Oo, hindi yung pinaka-natatandaan ko sa lahat eh. Kasi parang yung second and third, ang natatandaan ko lang lahat yung fight scenes eh. Mga fight scenes na kasi. Kasi sobrang cinematic na ng mga fight scenes niya eh, di ba? Yung one kasi, dun talaga yung story eh. Di ba? Yung talagang, putang ina. Parang mind-blowing yung paano nila naisip to, di ba? Kasi, pre, may logic dun. Ang red pill tsaka blue pill ay na-explain mo yung truth tsaka yung para mag-go ka lang sa the flow lang. Na normal, di ba? Meron doon. Accept mo lang. Oo, kung natatandaan mo, may kalaban may kakampi sila doon na naging kalaban nila ni Hio. Yung nag-tridor, yung nag-rat out. Si Judas, yung nag-Judas sa kanila. Yung nag-rat out dun sa kanila. Ang dahilan niya kasi, tol, ang ganda rin ang dahilan niya. Parang feeling ko, di siya kalaban din. Sa kanya naman, nung in-offer sa kanya daw ni Morpheus yung red pill tsaka blue pill, hindi daw niya para na-explain mabuti ni Morpheus ang kapalit ng red pill, tol, yung truth, tol. Parang gusto niya bumalik sa blue pill na normal to eh, wala ko alam. Parang doon pumapasok yung term na ignorance is a bliss, pare. Parang pag nag-keep ignorance ka, parang yung burden ng truth, ng responsibility, yung talagang nakakapagod yun, parang hindi kakayanin ng tao talaga. Kaya siguro, mas maraming pamilya rin ng... Parang baga what you don't know won't hurt you, parang... Diba? Totoo naman, tol eh. Pag di mo alam, hindi mo nasaktan.
Pero hindi yung sinasabi mo kanina eh, na parang ano ba yun? May binanggit ka kanina sa akin eh. Parang taxing ba? Man? Hindi. Kumbaga parang or ako ata nagsabi, parang ino na lang niya, parang too much to para sa akin. Oo, yun, di ba? Diba, Too much parang, to handle para oo. sa akin to. Parang, Yun yung pala yung sinasabi ko na parang imbis na maging beneficial sa kanya, puta nag-backfire pa sa kanya kasi parang hindi ito yung gusto ko, na too much too much information or too much work, 'di ba? Too much to handle. Doon na lang ako sa normal. Doon na lang ako sa no going back 'yun eh, 'di ba? Pero yung sa akin, since tinatanong mo ko, susugal ako sa red pill tol kasi parang na-experience na natin yung lows of lows eh. Diba parang wala kang ibang choice kundi sumugal eh. Tsaka wala ka naman din kasiguro doon sa lahat ng bagay, diba? So parang kumbaga napatunayan na natin yan eh doon sa mga experience natin growing up eh. Pero kumbaga kung magsesettle ka doon sa blue pill, kung ano mo yung kahihinatnan nun at magkaroon ka mo ng regret sa uli, kasalanan mo na yun, wala kang ginawa eh, diba? feeling ko kaya ang ganda ng pasok, ang ganda ng reward kay Neo, ang analogy lang din, tsaka logic din. Parang, ang ganda ng reward kay Neo, nabigyan siya ng superpowers, lahat, ganun. Pero, at the end nung movie, parang pagod na siya. Parang ganun ka-taxing din, may kapalit din yung reward na binigay sa kanya, yung power, yung responsibility, yung truth. Parang tayo sa araw-araw pare, mas pinipili natin yung truth, tol. Parang ang hirap din dalhin eh, kasi alam mo eh. Pag may mas alam ka, mas mabigat mabuhay sa araw-araw kasi anday mo na analyze, na-overwhelm ka. Diba? Parang hirap. Sobra talaga. Kumbaga, gusto mo ng mas mataas na reward, then mas mataas yung difficulty nun, tol. Isipin mo, sa lahat ng bagay, di ba, mas mahirap yung task, or mas maganda yung reward, mas expensive, mas valuable, Mas complicated yung oo tol, mas risky, mas delikado, 'di ba? Talagang mas mahirap kung ano yung kailangan mong gawin kasi nag-i-aim ka ng mataas eh. So magtitiwala ka kay Morpheus, tol. Oo. Kung dumating ng Morpheus. Ako hindi. Bakit? Ang weird ng shades niya. Sa nakakabit yun, no? Putang ina. Gago siya, sobrang tangos ng ilong niya. Di na kailangan ng tenga. Pero ako, tangina, yung sa spoon bending pa lang, sold na ako dun, tol. Puking ina. Pag nakita ko yon, tangina, let's go! Sino yung Pinoy Take magician? my money! Sino yung Pinoy magician? Yung in-check? Sino yun? Jeffrey Tam. Paano pag ginawa si AJ Britami mo? Idol. Tangina, pwede mo ba akong turuan yan? Sige. Angas noon, tol. Di ba parang, sige, ilan sa kakilala mo ang may cool party trick? Sa kakilala natin, yung meron something na kayang i-pull off ng, kumbaga by request talaga. Dahil Parang, lang, counted ba yung kay Dom, yung tumae siya sa may kanto? Hindi mo niya kayang gawin lagi yun eh. Ano yung pagsabi mo, Dom, tayo ka nga doon. Hindi mo kayang gawin yun eh. Tangina, tsaka hindi party trick yun, puta kababuyan yun, tol eh. Tangina, balasubas. Pusa! Tangina, no? Walang litter box ang puta. Oy, Dom, may tae ka na sa black box. Balasubas, tangina yan. Pero, tawag dito, yun, sige, ilan sa atin ang merong unique na party trick na kumbaga kaya niyang ilabas na parang siya lang yung hindi lang ako ba 1 in 100 or 1,000 na tao na kaya niya. Katulad doon, magic. Hindi naman lahat marunong sa magaling sa magic. Sa kakilala nga lang natin, wala namang marunong mag-magic eh. Gusto mo ba si Jeffrey Tam maging tropa mo lagi na sa bahay nyo? Paano pag bined niya lahat ng kutsara nyo? Ugal siya kayo. Tangina, bayari siya kay mami. Tangina, mas ka na dito. Nak! Wala na tayong kutsara. Tangina, baligo lahat ah. Ano yan, taga Matrix yan eh. Hindi, magic yan. Tangina. Lahat baligo. Di ba? O kakain yan, sige nga.
Saan ba yun? Para sa mga Owens, tol, sa mga karinderiano, parang lahat baliko doon. Kung minsan ayoko rin kumuha ng kutsara, mas okay pa ako sa disposable kaso plastic kasi parang may mga kagat kasi yung iba. Gano'n ka kalakas kumano, tol? Gano'n ka kagutom? Parang, mas Tangina, kanin lang yan, o lugaw lang yan, boy. Tangina, ginagamitan ko ng ipin na matindi. Nakakita mo yung mga may baka baon-baon, di ba? Sino yung taong gano'n, tol, gumagapit ng ngipin sa ano, no? Maririnig mo pa yung clank, yung ano ng ano, no? Hindi lang, parang may naalala ko na parang nababad trip ka kapag may maingay kumain. Tapos pag yung may tunog yung kutsara. Di ba nababad trip ka doon? Takis hindi na babadad doon. Sino hindi ba babad trip doon, tol? Si Kasakol, no? Alay mo ng bibig dyan, no? Si Kasakol. Magaling siya gumawa Magaling ng siya. content, sa totoo lang. Okay, maganda katawan niya. Kumbaga, pero kumbaga, kung magiging honest lang ako, nakakainis yung mukha niya, tol. Tangina, nakakainis lagi yung mukha niya. Siguro. Boss, hindi wala akong ano sa'yo, ha? Siguro Boss kaya. Kasakol, hindi ako against sa'yo. Kaya malapit siya sa mga tao kasi gano'n nakakainis yung mukha niya, no? Yun nga siguro yung ano, kumbaga parang rage bait niya na yun eh. Unconsciously, ang content niya rage bait kasi sa mukha niya. Oo. Di ba siya, parang sinabi niya nga sa interview yun eh, parang maraming naiinis, meron din namang natutuwa, maraming din natutuwa. Pero tayo na, either way, nagbe-benefit siya doon, tol. Bagay, yung Diba? siya dun eh. Isa ako sa ano eh, sa parang, Naka-follow ka rin sa kanya. hindi ako naka-follow, pero nanonood ako sa kanya eh. Kaya lang ano, tawag dito parang, Gago ka, pinapanood mo lagi siya. Lagi natin pinag-uusapan sa GC, tapos hindi ka lagi mo kasi naka-follow. sinisend sa akin yung mga release niya eh, parang hindi ko mapapanood. Tangi na yung mga release, no? Iinang yan. Pero parang sa lahat ng nagbumukbang, parang siya yung mas okay sa akin. Na Pinoy ha? Oo. Kasi yung iba ang puta. Hindi, parang hindi siya namimeke. Yung Oo. parang, pati yung mga pupuntahan niyang kainan, yung hindi niya inaasol lang niya pag sobrang dahil ng kanin. Sobrang dahil ng kanin, tangina. Tapos magkanin. Kanin po. Pero isipin mo si Kasakol, tol, hindi siya katulad ng iba, yung parang hinahaming pa lang yung kanin, inaayos pa lang yung pagkain, gumagagunto na, doon ako naiinis eh. Tangina mo, May napapanood akong gano'n. umihigop na, wala ka pang sinusubo. Nga, gano'n. Ayan na. Oo, tol, putang ina. Alagay pa niya. You feel me? You feel me? Thank you for the food. Hindi mo pa natitikman ha. Tangina, laway na laway ka na. Ulo. Pero may something yun eh, parang sinasabi sila yung ASMR ba yun ba? Parang may... Oo, parang ano may yung pag narinig mo siya nag-iignite, sa oo. isip mo, parang Maglalaway ka mag-trigger rin. Oo, magugutom ka. Weird tol, Effective no? naman eh. Oo, effective naman. Ako natitrigger sa akin, anxiety tol eh. Parang, tangina, saan ka nakatira? So, panatang kita. Sino po ba yung ibang nakakainis? Yung kautol? Bad trip yun eh, no? Si Bisaya, si Kabisaya, okay lang. Sino ba si Kautol? Ay, meron pa isa to yung nasa bugan ng oven sa mukha. Tinatanong nila kung bakit siya nasunog. Namumukbang pa rin Talaga? naman siya. Kasi nag-business ata daw Sunog siya na siya? ng ano, bilang pumutok sa mukha niya yung oven na malaki. Sunog na siya? Magano pa rin doon. Tangina, sobrang ano, ang kinakain niya kanin tsaka crispy pata, pero hinihigop ang puta. Ang ina, no? Nakakainis, no? Triggering nga talaga yan. Pero siguro ayun yung ano eh, bait nila yun eh. Hassle nila. Pwede nilang mabait na matakam ka, pwede ka nilang mabait na rage. Kung mga mabipikong ka, di ba? Hassle Yun yung naman nila content talaga eh. yun. Respect pa rin. Respect the hassle. Ano lang, parang gagantuhan lang naman kami. Kumbaga sa amin lang to. Mga inside jokes Oo. lang namin yun. Kumbaga, tsaka, alam mo yun, opinion din naman namin to. Kayo naman siguro may sarili. Which is alam namin na ginagawa nyo rin. Siguro mayroon din katulad namin na napipikon din sa ganun. Pero tingnan mo, kahit napipikon, pinapaload pa rin namin, di ba? Kumbaga nakasupport pa rin kahit pa paano. Parang kahit pinapaload na, putang inan to! Ang hirap din ng Siguro ang gano'n, hindi no? ko lang talaga magugustuhan doon, parang hindi lang ako support yung mga, hindi ko alam kung totoo yun, pero feeling ko totoo yun, yung parang mga nagmumukbang tapos isusukan nila pagkatapos ng Ay, pagkain. negative tol.
Kasi, boy, pagkain yun, boy. Oo. Pag nakita mo nga akong kumain sa plato ko, hindi ako nagtitira kahit isang butil ng, Sana di na nila ng kanin eh. ubusin Tapos, na lang, no? susukain mo. Para makagawa ka ng content, magwe-waste ka ng pagkain. O, ganun, diba? Or okay lang, ikat-kat nila, no? Or- Balik-balikan nila. Huwag nila ubusin, di ba? Parang kung ano yung kaya mo, okay lang yan. Kung may mabagal sa'yo, mukbang, iyaan mo sila, di ba? Parang, tangina. Kasi susuka mo, boy. Sana kung kakainin mo pa ulit yung mamaya, di ba? Pusa ang puta. Sayang lang, nanginayang. Kumbaga parang kung normal ano ka lang, typical na tao ka lang na kumbaga pinaghihirapan mo yung kinakain mo, di ba? Manginayang ka doon. Puta, ang sasarap ng kinakain mo, mayroong mga lechon, Sarap naman. lechong kawali, Minsan yung mga gantong oras, mga crispy pata. alas 4, oras makita mo yan, no? Parang shit. Yung mga luto ng ano, may isa doon masaya yung mga ano yun, yung matamis na parang yung makapalang taba. Parang ano, Parang paksiw na, paksiw na, oo. oo. Yung mayroong tawag sa Bisaya na luto yun eh. Yun, ang sarap nun, sabi ko po, kainaan ko yung gano'n na ano yung mga taba. Kaya di ako nabili ng baboy eh, kasi favorite ko yung Ganun, makakapal yung ano. Kasi adobo mo tuyo, di ba? Hmm. Tangin magmamantika. Sarap. Kaya hindi ako nabili nun eh. Hindi ako nabili ng baboy kasi hindi ako ano yun. Pag niluto ng airmat ko, wala na. Kakain ka talaga, di ba? Takay na. Anong sausawan paborito mo dun? Mang Tomas? Mang Tomas ka ba? Ano ba, yung sa matamis? Oo, yung sa matamis. Hindi. Patis, no? Oo, patisili ako dun, tol. Patisili yun. I mean sa prito. Pag prito. It's mostly prito. Depende. Anong prito ba? Kasi Yung pag manok, yung gano'n ketchup ako kakapal na dyan. taba. Ay, mga, lechon kawali. Oo. Hindi ko man tumasya, suka ako dyan. Tol. Suso. Gagawa ako ng suka dyan na, timpla. Manamis-namis na suka na, maraming sili, sibuyas. Kahit sa crispy pata, ganun din, suka. Ang sarap nga naman ng crispy patas, sibuyas, no? Diba? O kaya yung Kaso mga mahal pork sibuyas din yung pare, tayo na. chop. Problema na nila yan, mahal din naman sila maningil eh. Sabagay, sabagay. Wala nang mura ngayon. Puking sili nga kayo, 1,000 mahigit eh. Grabe, no? Alam pa isang mahal ngayon, may mahal pa isa eh. Kamatis din, nagmahal din. Bawang dito sa atin. Parang lahat. Itlog, tangina, sobrang mahal. Magkano mang itlog Mas mahal pa sa manok ang puta. Magkano mang itlog sa inyo? Ay, sa tindahan? Oo. Ano na yan, 10, 11 na yan ang isang piraso. Kakay ng itlog yan. Di mo na rin Ano pa yun magagawa. hindi yun yung large ha? Hmm. Tay, maliliit lang yun. Hindi na magagawa yung noodles na maraming itlog, no? Yung mga pangtagos dati sa kahirapan eh. Oo. Shit. Puta, yung marami kang magsabaw sa sa noodles. Kahit nga yung mga kalakami na gano'n, mahal na rin yun eh. Pero ito, maiba tayo. Total, kung saan na napunta yung usapan natin. Medyo seryoso naman. Pero pwede rin natin kaguhin kung gusto mo. Seryoso naman lahat kasama natin ah. Talaga ba? Takin na, binas natin lahat ng mga Mabangir! mukbang na content creator. Puta, patay tayo dyan. Ang inahin talaga yung gusto kong i-content pag nag-podcast tayo. Pag ito, Ang ina nyo lahat mga mukbanger. Pag ito nagkaroon ng maraming viewers, yari tayo sa mga magmumukbang sa community nila. Babanata ko isa-isa sila. Tayo na yung mga community nila, boy. Palalakas kumain yun, tangin mo. Palalakas kumain yun, tangin na. Pag nagalit sa'yo yun, ubusin nyo yung mga, mga pagkain nyo, Ang gago. sarap sa pakain sa mukha si no? Mihigop. Lahat sila parang sarap sa pakain sa mukha, minsan ingay kumain. Walang manners, ang puta. May fan base talaga sila no? Kesa naman si Food Ranger, tol. Kahit parang di na siya nasasarapan. Oh! Pero yung mukha niya, Si Food Ranger, si Waynes? Hindi. Si Michael. Hindi, si Food Ranger yung isa, yung Canadian. Ay, oo. Yung pag nag-react, parang andito pala yung pagkain, may reaction na siya agad ang po. Parang nagluluto. Diba si Mark Waynes, parang wala pang ginagawa, may reaction na. Uy, laki matay no? Utang ina. My precious. Takin yung si Mark. Di ko alam paano nakakakain yun, kasabu yata. Oh! Tangina. Pero yun na nga, yung tanong ko, ano ba yung tanong ko? Ang tanong mo. Seryoso na. Masyado na natin dinudurog yung mga food vlogger. Since buhay na punta sa buhay yung usapan natin kanina.
sa sarili mong pananaw, anong ano mo? Anong ideal life para sa iyo o yung parang gusto mong maging? Ideal life. Mahirap nang sagutan yung tanong na yan. Ngayon sa age natin. Parang dati, 5 years ago, 10 years ago, siguro nasasagot ko yan. Siguro, high school din, nasasagot ko yan kung anong gusto kong buhay. Eh di ganito, ilagay mo yung sarili mo dun sa batang ikaw. Anong ideal life Siyempre, para sa'yo? yung mga gusto ko talaga is parang, lalo na nung college ako, gusto ko talaga mag-pursue sa music. Parang, ang saya nun, music lahat. Saan? Music. Music. Parang, sabi ko, Lord, parang, kahit ano So gagawin yun talaga ko. yung career na Oo. ano mo, na gusto mo. Oo, kasi matagal na matagal. Lang gusto mo rin magkapamilya, habang nagkakaroon ka ng girlfriend din. Paiba ng paiba, gusto kong kumita ng pera, ganun. Pero, minsan pag naalala mo yung sarili mo sa pagiging bata, parang gusto ko pa rin maging music. Pag sinasabi ko kay mami yun hanggang ngayon, parang, minsan may gusto ko pa rin tuloy yung music, parang ganun. Sabi niya, grow up, Gi. Parang ganun, parang pagpabiro niya sinasabi, parang grow up, Gi, ayan pa rin, parang ganun. Ewan ko. Pero di ba minsan ayun yung maganda doon, lalo kang gaganahan pag may nag-doubt sa'yo. Parang pag ninegate yung idea mo na parang, tangina, walang mangyayari dyan. Or hindi ka magsasucceed dyan. Or hindi para sa'yo yan. Yung parang, di ko alam kung lahat, pero parang ako, pag ginanon ako, dati pag ginaganon ako, mas lalo akong parang, tangina, hindi, papatunayan ko sa'yo. Hindi kaya dahil ganyan thinking natin, I mean, ganyan din naman thinking ko, tol. Pero hindi kaya dahil sa pop culture din yung kinalakihan natin, lahat na lang ng movie tungkol doon na marami nagda-doubt sa kanya, tapos at the end, para maging successful Sa siya. totoo lang, malaking influence yun. No, mga ganun, malaking influence talaga sa atin yun. Pero, i-sum up ko lang lahat ng sinabi mo. So parang, ang ideal life mo career-wise, is being a musician. No, 15 years ago, parang ganun. Musician, tapos syempre magkakaroon ng family. Which Hindi, is sariling family, actually, anak, wala yun. asawa. Wala yun noon. Dati wala. Bata. Parang nung nag-middle age na. Yun na yan, parang nagkaroon ka na ng ano. Oo. So, yung musician, yun ang career path mo. So, ibig sabihin, ang ideal life para sa'yo is wala kang binanggit na pera o kahit ano no? Ang material shit Wala Wala. Siguro, mga once na lang yun, minsan may gusto ko ganitong gamit. Pero parang, Well, kailangan mo talaga ng pera para sa gamit parang, Pero yung tipong excessive or excess wala, na pera, no? Hindi, no? pero as you grow old, Pero yan yung mga 20 years old tayo, no? Yung sobrang, yung pangarap mo is parang nasa fantasy world. Oo. Tapos ngayon, pag tinanong mo ako ngayon sa age ko, ngayong situation ko, parang hindi ko alam. Parang, Pero ngayon, sige, compare natin. Ngayon, kung iisipin mo, kung bibigyan mo talaga ng thought, ano ang ideal life sa'yo? Ano ang gusto mong, ano ang ideal life na gusto mo ngayon? Sa moment na to. ewan ko parang 50-50. 50, yung isang half gusto ko maging peaceful. So mabuhay ng normal. Gusto ko yung Elaborate mo yung peaceful, yung normal. Ano yun? Siguro financial freedom para makamit ko yung peace na sinasabi ko na parang hindi ako mag-worry sa mga expenses everyday, ganun. Kaya pa ba to? Yung other half naman, something greatness. Parang may gusto ko iiwan. Once na mamatay ka, hindi ko alam kung ano yun. Legacy, gano'n. Legacy ba? Oo. O ano ba tawag dito? Material ba yan? Mana ba? Gano'n. Ano bang klaseng gusto mong iwan? O hindi mo pa na-figure out? Ako ko, siguro parang, yun siguro yung nag-stick. Hindi lang siya naging klaro, hindi lang siya naging clear kung ano to talaga yun. Oops, sorry. Alarm clock ko, papasok na daw ako. Tuloy. I mean, hindi lang siya naging clear, pero siguro yun yung dala ko simula ng pagkabata. Parang, I want to be something great.
I want to leave a legacy. Hindi ko lang alam kung sa music na yun or sa ibang bagay. Ayun. Diba? Parang ang hirap i-explain pag sa ganitong age, no? Sobrang dami, no? Yeah. Typical na ano yan, tol, 90s, 2000 na movie yan, Pero Ang pangit lang doon, alam mo, na na-realize ko sa mga ganung movie. Hindi man pangit, pero ang hindi totoo lang doon is yung laging may happy ending sila. Laging happy ending. Parang nawawala tuloy yung sense ng reality. Na parang hindi pa laging ganyan mangyayari, boy. May kailangan ka pang gawin o may kailangan ka hindi gawin. Diba? Or dapat sana may option, no? Parang may pangalawang route. Pag hindi nangyari yan sa'yo, ito na lang gawin mo, boy. Tangin mo. Walang ganun, mukbang. Ayun yun. Wala ka lang magagawa. Mukbang na lang po. Kinain. Sa totoo lang, ako din wala akong idea dun sa... Wala akong masabi dun sa ideal life, Tinanong ko siya kasi... Ano rin ako, parang... Nag-iisip din ako, parang takina. Patay lang. Excuse me. Patay ko to. Baga parang... Ano nga ba yun? Ano bang gusto kong buhay? Kasi parang sa panahon ngayon, okay namang maging simple. Kaso parang i-contradict na yung isang pinag-uusapan natin kanina na wala ka ng evolution, hindi ka nag-take ng risk, di ba? Or, yung mga tao ba sa paligid mo, mag-a-agree ba sila doon? Magiging comfortable ba sila sa ganung situation? Diba? Ikaw, siguro, diba? Kung ikaw lang ang nabubuhay mag-isa, walang problema. Kahit maging bum ka, tas bum ka isang buwan, tas next month ka na ulit mag-grind. Pero kung meron kang kasama, katulad nga, kung meron kang asawa, may anak ka, mag-work din ba sa kanila yon? Yung ideal life mo, diba? Ngayon, ang dami mo nang kailangan i-consider, Kaya ito pala siya sabi nila nung habang bata ka, alamin mo na yung gusto mo. Pero parang hirap naman ng mga panahon na yun. Ay, bisan totoo rin pala siya sabi matatanda, no? Kasi ang hirap nun, Parang, paano mo alamin yung gusto mo? May isa akong artist na pina-follow, tol. So, yung successful na siya, si Porter Robinson. Okay na yung successful music niya, may pera siya lahat. Okay na. Tapos may ginawa siya kanta nung sa Nurture album niya. Sabi niya doon sa isang kanta, so tell me, how does it feel or felt? How do you feel now that you reach your dream, ganun? Kung yung dream niya dati. Parang feel pa rin siya loneliness. Ito yung other side naman na nakamit mo naman yung target mo simula ng bata or pangarap mo. How does it feel now? Parang may something missing pa rin daw. Weird, no? Kahit either or parang fulfilled or unfulfilled yung pangarap mo. Parang may emptiness pa rin Sa lahat naman, sa mga, yung parang mga interview ng mga mayayaman, tol. Millionaire man yan o billionaire. Minsan may inis ka, pero yun lagi nila sinasabi. Parang, hindi talaga yun yung kumbaga kung happiness yung goal mo, wala yun dun sa pera, wala yun dun sa material na makukuha mo. Kumbaga, wala dun kasi magkakarating ka daw sa point na sobrang dami mo ng gano'n, dami mong pera, dami mong material na bagay. Pero, yun lang yung meron ka, hindi ka pa rin satisfied, hindi ka masaya. Parang, syempre, kumbaga, isang tao na wala ka naman nun, tapos yun yung hinahabol mo, di ba? Parang di mo naman hinahabol, pero isa yun sa kailangan mo, yung pera. Parang talagang pinupush mo yung sarili mo para magkaroon ka nun. Pag narinig mo yun, parang tangina na sasabi mo lang yan kasi napakadami mong pera. Pero kung isipin mo mabuti, di ba? Parang yun ba talaga yung nagmamatter? Di ba? I mean, ilagay na rin in a sense na tayo ngayon, siguro dati hindi tayo nakabili ng mga gamit, hindi natin nabibili yung mga gusto natin pagkain. Pero ngayon, na kukuha na natin.
Yung mga kahit ganun simpleng bagay lang. Hindi tayo mayaman na sobra yaman. Yung katulad ng mga sinabi mo kanina na parang may kulang pa rin daw. Pero ngayon, sa pinanggalingan natin, at sa ngayong nagagalawan natin na may pera, na medyo available na sa atin yung mga resources, parang may kulang pa rin palagi everyday, no? Oo. No, parang, ewan ko, hindi ba sa pagiging ungrateful yun? Pagiging ungrateful ba yun? Or, Hindi, tingin ko ano yun eh. Being human yun tol eh. Tao ka lang eh, tao never ka eh. satisfied, Oo, no? hindi ka, lagi kang nag-aasam ng something new, something better. Sa tingin ko, hindi naman yun masama. Depende na lang kung paano mo siya in-interpret. Kasi, kung sabihin nating sa sitwasyon natin, kain na tol, sobrang, kumbaga sa iba, pag tinignan nila tayo, sasabihin lang nila, ano yan, parang wala naman eh. Wala naman nangyari, parang hindi naman sila hindi mo masasabing success o successful. Kasi siguro sila mas nakakaangat or ano. Pero sa sitwasyon natin o sa naging sitwasyon natin mula ng bata tayo, wala nga tayong pamasahe, naglalakad lang tayo pag may pupuntahan tayo eh. Ngayon may sasakyan ka na. 'Di ba? Hindi mo na kailangan maglakad. Una nagkamotor ka, nagkasasakyan ka, so parang tuloy-tuloy na nag-upgrade ka, nag-i-improve ka. So sa atin, malaking bagay 'yun. It's something to be proud of. to be honest, maging masaya ako, pero parang may point lang din dun. Yung mabibigay sa'yo na happiness, yung moment na yun. Kumbaga yung kulang, Wow. laging may kulang talaga tol. Laging may kulang. Depende na nga lang sa'yo kung paano mo siya i-interpret na parang gagawin mo ba siyang negative o parang lalamangan mo yung pag-iisip na maging grateful ako kung anong meron ako ngayon, tapos ipupush ko yung sarili ko na mag-level up pa or mag-upgrade para eventually maabot ko yung next step. Kasi parang wala namang katapusan yun eh, never ending yan eh, walang finish line. Ang finish line lang pag namatay na tayo. Pero yung mga bagay, yung improvement, laging next step lang yan. Yung next step lang. Wala siguro makapagsabi na sa akin na lahat, or nagawa ko na lahat, o meron na ako ng lahat. Wala siguro. Meron magsasabi nun, pero hindi naman totoo yun eh. Kumbaga parang, ano bang tawag sa ganun? Hindi naman metaphor yun eh, di ba? Pero parang ano lang yun, expression lang yun, na nasa akin ang lahat. Kasi siguro satisfied ka dun sa kung anong meron ka ngayon. Pero hindi sa lahat ng anggulo, hindi sa lahat ng senaryo, may mahuhugot ka, di ba? Hindi pa rin, hindi mo makukuha lahat. Lagi ka lang mayroong next level. So parang nakadepende lang kung ano yung perspective, kung paano ka mag-isip, ano yung perspective mo, diba? Parang mayroong kulang pa, ang dami pang kulang. Pero malulungkot ba ako, maapektuhan ba ako nito? O kumbaga magiging ungrateful ba ako, o parang sasabihin ko ba na ano ba yan, bakit sila, bakit may ganito, i-compare ko ba yung sarili ko sa iba, diba? O ang gagawin mo is magiging grateful ka at appreciate mo kung anong meron ka ngayon, gagamitin mo yun para ma-improve mo pa yung sarili mo. Then eventually, di ba, habang na-improve mo yung sarili mo, nakukuha mo. Kung material man yon o skill, makukuha mo siya pa unti-unti, di ba? Kumbaga parang nakadepende na lang sa mindset mo kung paano mo siya iisipin. Siyempre pag nagsimula ka na agad dito sa isip mo na negative, magre-reflect na sa lahat yun. Kumbaga magiging down ka, magsasorry, magiging ano ka, parang tawag dito, self-pity, parang mga ganun. Diba? Sinimulan mo dito eh, kung sinimulan mo dito na tangin na, 5 years ago nga ganito eh, ganito lang ako eh, tapos ngayon may ganito ako, tangin na, diba? Sobrang blessed ko ngayon, dahil pang kulang, sobrang dami. Gawa natin ang paraan eh. Minsan nakaka-overwhelm din yung ganung thinking na ang daming kulang. Naman. Kaya minsan ginagawa ko, small things na lang, pre. Focus lang sa small things, pa isa-isa. Yun talaga, yun talaga. Pag inisip mo sabay-sabay yun, tapos in-overthink mo, una sa lahat,
hindi na nga makakatulong sa'yo yung pag-overthink mo, tangina. Maapektuhan ka pa emotionally, tas mentally. Kasi parang hindi mo ma-appreciate yung mga pinaghirapan mo, tas yung mga binigay sa'yo, yung mga blessing mo. Lagi mong hinahanap lang kung ano yung wala ka, di ba? Alam mo, ang weird, no? Pag ganito sa mga, katulad sa kanila, sa inyo, pag mga tropa kayo, nagiinom lang kayo, pag sinasabi mga ganitong problema sa tropa mo, parang okay, no? Nakakapag-unload ka eh. Pero hindi ka na-judge, no? Ang hirap sabihin sa ibang tao na itong mga ganitong bagay. Especially sa partner mo, tol. Parang, ewan ko, minsan, pag sinabi mo itong mga ganitong thoughts, parang, sign siya ng weakness sa ibang tao. Parang, nakita ka nga lang kahinaan. Ganyan ka pala. Parang magbabago yung perspective nila sa'yo. Parang ang hirap lang i-share ng mga ganitong bagay na mga anxieties mo, mga ganun, mga anxieties nga, di ba? Actually, may narinig akong ganyan na parang tinanong mo siya, parang biblical din yan, tol eh. Kumbaga, huwag mo sasabihin lahat ng bagay sa kahit kanino. Ang pumili ka lang kung sino yung tingin mong i-respect yung opinion mo, yung thoughts mo, at tingin mong mabibigyan ka rin ng magandang payo, diba, or feedback. Or insight, no? Or perspective din. Kasi kung ibibigay mo sa lahat yung information mo, tangina sobrang vulnerable mo na nun, tol. Diba, lahat tangina sobrang hindi mo mawawala yun, tol, yung mga ganun tao eh, yung i-judge ka base sa kung paano ka mag-react o paano yung kinuwento mo o kung ano man. Minsan, yun nga, sabi mo nga, sino pa yung pinakamalalapit sa'yo, yung pa yung minsang or madalas na mag-aano sa'yo na tangina nito, may nang klase, walang bitaw. Yun pa yung mag-aano sa'yo eh. Siguro, ano na yun eh, parang katulad din natin kung ano man yung karakteristik natin o attitude natin. Naka-wire na siya eh, built-in siya eh. Feeling ko, tol, siguro yung may time lang din siguro masasabihan ka na hindi mo ini-expect na ganun pala yung mag-change yung perspective niya sa'yo. Kasi tol, ang hirap naman sa side ng pagiging lalaki din. Parang everyday binubugbog ka na. Kinakantot ka na araw-araw ng buhay. Alam mo yun? Pang lalabas ka pa lang ng bahay or pagising mo pa lang, tayo nang babanatang ka na. Tapos may anxiety ka pang dala, may responsibility ka pa, may load ka pang dala. Ako, nakakapanghina rin ng legs yun. Minsan wala ka pang kakapitan. Wala. Sabi ko nga sa'yo dati, di ba, parang sa lahat ng yan, huwag mong tiwala huwag ka mabigay ng 100% kasi at the end of the day, tangin na ka, sarili mo lang yung maasahan mo, kakampi mo. Kung swerte nga tayo, meron tayong kaibigan, may kaibigan ng katulad ka na pwedeng ganito, pwede ka maging vulnerable or pwede ka magkwento ng kahinaan mo o hindi man yung kahinaan mo, yung mga bagay na gusto mong sabihin pero hindi mo masabi sa iba kasi nga sabi mo nga, diba, i-judge ka or will be taken as weakness. Pero parang feeling ko parang may totoo yung sinasabi nila na ang lalaki yung mahina emotionally talaga. Kasi hindi yata tayo naka-wire para maging emotional kasi ito eh. So ano ba? Tama ba? Oo, hindi yata tayo dapat kasi hindi tayo parang ginawa para maging emotional eh. Dapat maging tayo eh. Intellectual, instinctive, parang ganun. Tama ba? Magkaiba yun pero feeling ko pag bumase kasi ang lalaki sa emotion, mga decisions niya binase niya sa emotion, sigurado stupid decision yun, tol. Kasi tayo eh, mahina sa emosyon. Dati parang pag napapaaway tayo, parang okay lang, parang
Maka-raise na adrenaline, parang minsan dati iniisip ko parang dun ata tayo built eh. Para sa physical eh. Sa gulo. Oo, no, putang na. Kumbaga, ang babae ang magaling sa emotions yan. Oo, Sila yung magaling malakas sila. dyan. Ikaw, ang trabaho mo naman, trabaho ng lalaki. Maging lalaki ka lang. Pag mas nanaig yung pagiging emotional mo, pagdating sa relationship naman, parang, ayun ba yung tinatawag na simp? Parang simp, no? Bitch ass. Parang ganun, bitchy. Hindi nga yung parang feel ko doon tayo mahina, parang hindi natin kayang maging malakas emotionally, lalo pag sa sa partner mo o sa babae. Parang hindi naman lahat sa ngayon kasi marami ng iba na eh, nag-evolve na eh. Pero yung feeling kong original, yung old school, yung nagsimula sa mga sinaunang tao ng mga lalaki, parang gagawin nila lahat eh para ma-please, diba? Parang parang andyan ka, mag-stay ka, diba? So kaya sila nagiging tough, nagiging mo yun, parang yun yung masculinity na sinasabi nila na toxic eh. Parang hindi ka pwedeng magsabi ng emotions mo sa babae kasi hindi ka pwedeng maging mahina sa harap ng babae, parang ganun. Kasi pag ganun, parang tangina, doon ako sa mas malakas. Tayo na mahina pala to eh. Yung klase. Teka, may balang ako. Sinong rapper ang simp para sa'yo? Rapper? Oo. Nalala ako pero hindi ko pwede sabihin eh. Sabihin mo! Sino? Hindi naman sikat yun eh. Ay, hindi ba sikat? Pero simp, yung sikat na simp? Oo. So ibig sabihin mga love song mga kinakanta ng gano'n. Kahit simp na rapper. Di ba, mostly mga rapper, tawag nga nila sa babae, mga bitch eh. Ganun, di ba? Gangster. Gangster. Teka lang. Wala akong naisip, tol. Ako, tol, may share ako. Ito, pinaka-simp sa akin, tol. Yung simp na rapper. Sa subdivision lumaki yan, tol. Sa subdivision. Hindi sa streets. Sino, I know, you remember, sa 8 Mile, no? Ito pinaka-simp sa akin, tol. Di ba tayo ma-flag ng copyright dyan? Hindi yan, tol. Basta saglit-saglit lang. Tangit lang. Tang inang yan, nag-play sa bahay. Di ba si ano yan? LL Cool J. Tang ina mo. Maybe don't know. Pangina, ano yan eh? OG yan eh. Tang ina mo, simp to, tol. Tangina, J-Lo naman kasi yan, tol. Kahit sino masisip dyan eh. Di si J-Lo. I'm living alone. And I'm good. Tangina. Right down sa spot. And I'm good. Baka nung nakita niya yung tibok ni... Nakita niya yung tibok ni J-Lo, tol. Tangina. Nag-sim siya, no? Baby don't go. Tangina. Tayo mo. Ay, tayo lang. Without me, you'll be fine, right? I'm pretty so... Paipot si J-Lo. What you had, baby girl, what you had. Tangina, no? Ang simp niya, tol. Will Smith simp, tol. Fuck! Ayun yung pinaka-simp. Ay, simp yun. Lalo patayin mo na. Extra standing alone. Huh? Nag-gaslight pa sana siya eh. No? Tangina yun, simp, tol. LL Cool J. Feeling ko lahat naman ng lalaki duman sa pagiging simp, tol. Problema lang siya, gangsta si LL Cool J, rapper, simp. Tama, kita mo ba naman yung tibok ni ni J-Lo eh. Puta, baka naman. J-Lo, don't go. Paano man? Baka naman, girl. Baby, don't go.
Tangina. Don't make decisions when you're mad. Tangina yun. Tagalogin mo yun, tol. Tagalogin mo yun. Kunyari ako si J-Lo. Decision. Don't make decisions when you're mad. Tagalogin mo sa akin. Kala, ano ba yung Tagalog decision? Huwag kang Decision. pangit, decision pa rin. Dali na. Try mo lang. Huwag kang mag-decision pag galit. Oh, tangin ang pangit. Ang pride lang meron ako eh. Don't make decisions when you're mad. Tag-ina mong yun. Nakakainis, tol. Gago ka, tol. Idol ng karamihan. Idol nga ni Eminem yan si LL Cool J. Siguro hindi rin niya naging idol yung kanta na yun. Pero tayo nun. Mix number 1 si J-Lo tsaka si LL Cool J. Gusto ko yung mga ano sila. Sino ba yan? Si Fat Joe, no? Meron sila kanta ni J-Lo, di ba? Pero wala naman sinabi si Fat Joe na don't make decisions when you're mad. Ayaw niya iwan siya, tol. Itangay na masyado siyang ano eh. Na in love. Na in love sa ano. Pero parang ending dun sa music video na yun, iniwan pa rin siya, no? Gusto ko mga ganyan, ano eh. Yung, alam mo yung kanta ni Neo na ano, Mad. Ayun, maganda yun, tol. Ang galing nun, no? Magaling. Ako, ang ganda rin. Ang galing ng lyrics Lyrical. nun, tol. Ayun nga, lyrically, ang galing ni Neo. Huking ina nung Neo na yun, idol. Neo. Pero hindi siya simp, no? Hindi, tol. Namatay nga siya. Namatay Matrix nga siya. pala. Tangin ina. Yung pawis na pawis pa siya. Wala na. Hindi siya naging simp, kaso namatay siya, tol. Pumabor pa rin doon sa babae ang puta. Ay, gago siya. Akala ko si Neo sa Matrix, tol. Gago Neo na Neo, si ano, Oo nga. Mad, yung si R&B Princess. Tanginang yan. Simp to. Sino pa mga simp na rapper? Parang wala na eh. Yun lang naisip ko eh. Imbis na sa naisip mo kanina, yung local. Pinaka yun. Kinang top 1 global yun, hindi lang kilala. Tangina, shoutout sa'yo. Simplicity. Tangina. Top 1 global yun, boy. Putangina. Ayoko kasi magbanggit kahit lyrics, ma-figure out agad nung kung sino mga nakakilala sa atin eh. Siya rin, ma-figure out niya agad yun pag narinig niya eh. Context, konti lang. Ayoko. Alam agad, tangina. Ayoko. Dali na. Ano siya, rapper siya. So, rap Jesus siya, di ba? Parang, ang rap niya, gusto niyang gawing, sa tingin ko ang gusto niyang gawing gospel-like, ganon. Which is not bad. Tangina, maganda nga yun eh. Ito turn mo yung aggressive na bagay into something na ano. Sabihin mo lang kasi. Holy. Pero, eto na nga, yung ibang lyrics kasi niya, pucha, sobrang simp na, tangina, basta parang doon sa lyrics niya, isa kakakilala pa niya sa babae, magpapakasal na daw agad sila, sabay silang papalok sa trabaho, tangina. Nagtrabaho tayo hanggang mabuo ating buhay. Oo, mga ganon. Mahal kita, huwag mong iwan. Parang gano'n nga. Kaya, no, Kung ikaw pa ba, ito, narinig mo yun, sinabi sa'yo. Oo, tapos kakakilala nyo lang. Tangina mo. Gagawin pa akong kalabaw. Sir, ano sinasabi mo, sir? Tangina. Kala ko grab driver ka eh. Pero ayun nga, feeling ko lahat tayo dumaan sa pagiging simp. Imposible hindi, lalo nung kabataan natin na parang meron tayong sobrang crush na crush natin, tapos pinatulan tayo, di ba? Tapos sa isip mo niyan, hindi ko napapakawalan to. Puta, ito na yung gusto mo pangasawa. Si Glock 9 ba? Dumaan din sa pagiging simp yun. Sa mga lyrics. Yung simpleng tao na kanta niya, no? Habang tumutulong ka gitara sa akin, Kaso makinig hindi, ka ang cool kasi nung ano niya eh. Yung kanya eh, parang kahit na wala yung kanya kasi, tol, actually, mas madiskarte siya, no? Meron siyang may pagkasim, pero hindi simple, parang sobrang lyrical kasi tol eh. Bagay. Ang talino pakinggan. So parang sabihin mo man na, uy, simple. Hindi mo mapapansin yung simple yun eh, parang relatable eh. 'Di ba? Makaka-relate ka. Kahit na wala akong pera. Yung feeling ko na sobrang simple na lyrics, yung tipong
makikringe ka, parang, anong sinasabi nito? Di siya sipa eh, kasi kahit wala siyang pera, idadalhin pa rin daw sa sinihan eh. Yung nga, kumbaga, hindi niya, kumbaga, gagawin niya yung lahat ng makakaya niya. Para sa girl, Pero no? cool pa rin. Kasi sa sim, ganun din naman eh, gagawin niya lahat. Pero parang nagmamakaawa kasi yung sa sim eh, parang, girl, give me some, girl. Don't make decisions on your mind. Diba, parang iba eh. Tayo si Glock, si Master Glock na yung tangay na idol yun. Tsaka tataka ako, bakit kasama sa lyrics niya, butas ang kanyang bulsa. Parang analogy na wala talaga siyang pera. Eh baka kaya talaga siya walang pera kasi butas sa bulsa niya, nalaglag. Kasalanan niya na yun. Kasalanan niya na yun. Kasalanan ni Glock na yun. Sir Aris, baka balikan mo yung lyrics mo. Boss, pag napansin mo kami, regalo ka namin pantalon. Yung Baka nga. butas ang bulsa. Baka nga kaya wala siyang pera no kasi butas ang bulsa niya. Yung pala mayaman. Siyempre, mahirap pa siya noon, tol eh. Sabagay. Pag mahirap ba lahat ng bulsa butas? Minsan ako walang bulsa eh. Tangina. Short ka walang bulsa. Jersey. Sinasara ko na lang. Kasi wala naman akong lalagay eh. Tangina. Baka nga kaya mahirap kasi butas ang bulsa. Nalalaglag. Sahod mo ng 13-month mo na. Ay, tangina na, wala na naman. Butas kasi yung bulsa. Tangina talaga. Tangina. Be, pasensya ka na. Tangina, wala na naman tayong pera. May entrega pa eh, no? Pero ang weird din ang mga lyrics din kapag na sumikat na kanta rin ng ibang rapper, no? Si Looney, pare. Idol ko yan, tol. Oo, idol din yun, di ba? Agar rin yung pagpo-portray nito sa, ano yun, tao lang, di ba? Hindi ko magets yung mga tao na, isang genre lang yung pinapakinggan. Ang hirap, no? Ang hirap nun. Kasi kung mahilig ka sa music, imposible hindi mo ma-appreciate yung ibang genre, tol. Oo. Ang hirap nun. Halimbawa kung rap ka lang, tapos rap lang yung pinapakinggan mo talaga, tapos pag pinakinig ka ng ibang metal, which is yung kontra rin nung music na yun, tapos i-hate mo, matawag ka ba talagang musician nun pag ganun? Or music lover? Hindi eh, no? Feeling ko, pagdating na... Ewan ko, iba-iba kasi Isipin mo yung mga pagkukonsume. magagaling na rapper, Music. tol, yung mga talagang magaling talaga, hindi lang sa yung sa beat kung paano sila mag-rap, pero yung mga lyricist talaga. Takin na, tol, ang mga idol niyan hindi lang lahat sa rap. Sigurado. Meron yan doon sa mga old school na di ba? Kahit nga yung mga idol natin sa rock, sa metal. Tangin na, mga idol niyan, mga old school, di ba? Mga Nat King Cole, mga Frank Sinatra. Doon sila kumukuha ng ng influence. Sige mo, paano nila nagawang metal yun? Paano nila nagawang heavy yun? O kung ano man, di ba? Ang influence nila. Ewan ko, tol, parang may... Paano ba? May feeling kasi na parang paggawa mo, hindi mo masyadong nakokonsume. Kumbaga, yung kasabihan nga rin na pag ikaw daw yung nagluto, parang hindi mo masyadong kakainin. Parang gano'n. Parang gawa mo kasi ito eh. Kunyari, gumawa ako hip-hop. Gets naman. Pero iba pa rin ko kung gusto kong i-consume. Parang gano'n. I mean, Tama. Makes sense. tingnan mo, magagalit kaya si Complicated. Ganda kapag umusot ako dito. Kung wala siya, hindi. Sa bagay. Eh, parang pag napanood niya to. Wala na yan, tol. Hindi naman mapagtanim yung kapatid ko eh. Kailan tatay dyan? Sa bagay. Huwag tumakay ka dyan. Pati ako magagalit ako sa'yo, tol. Takihin mo. Ang sarap, actually, ang sarap pala pumarking dito. Sa Evia kami, guys. Sarap nga dito, no? Nga pala, hindi namin nasabi. Nandito kami sa Evia, sa may Starbucks. Ano ka na, content creator ka na, lahat ng sentence mo dapat may guys sa huli. Guys. Na, ito, tambay. Naisip kasi namin na, Guys. na, tawag dito, na, ayaw namin mag-inom ngayon. Kasi, actually, hindi naman na kami talaga nag-iinom madalas. Guys. Pero dati kasi lagi guys eh. So yung last 2 sessions namin, nag-inom kami guys. Wala lang, parang bago ulit. And ngayon parang
baduy. Medyo So, tayo parang yung gagawin eh. tambay, o para mamaya may energy pa rin kahit sabihin mong puyat, magising ka man, kumbaga hindi ka over. Pero yun na, nawala na rin sa sistema rin namin kasi yung sobrang alak. Nakigiinom pa rin, kaya pa rin sumabay. Pero kumbaga, control na. Marunong nang mag-control. Kaya, eto, tambay dito sa may parking area. Actually, na-realize ko, yung nagagastos mo sa alak, pag pinangkape mo at saka pagkain mo, parang same lang din pala. Tsaka nakakalasing din naman to, yung dami rin namin sinasabi. Oh. Kasi dati iniisip namin, parang ang perspective namin doon, magiinom kami, ang sarap ng kwentuhan kasi pag may amats, di ba? Na-open mo lahat, tas parang, yung ikaw mismo, yung karakter mo iba parang hindi ka tinatablan ng bala alam mo yun, parang, tangina, sabihin ko lahat, masaya, tawanan. So parang ilang dekada kaming ganon. Inom. May problema si ganito. Or masaya si ganito. Ano mga emotion? O kahit walang reason, tara inom. Parang yun yung naging ng bonding namin, ng samahan namin. Actually, hindi lang kami dalawa, halos lahat ng yung circle namin. Parang tara, weekend shot. After ng school pa. After ng trabaho na, nung nag-work na, laging yun yung go-to. Para bang yun ang naging reason ng pagkikita namin palagi, pagkasama namin. Iinom. Dati syempre bar. Alabas kami. Magbabar kahit pang isang bucket lang pera. Bar, suntukan. Tapos papatagalin nyo isang bote para kunwari Tapos papaaway. Oo, minsan. Papaaway. Hindi mo may iwasan yun, syempre bata pa. Ngayon, nakakatamad na mag-inom kasi pangit na sa pakiramdam. Ako siguro tumatanda na ako, pero yun nga, natuto na mag-control ng konti. Hindi ko na naiisip na kailangan mag-inom pag nagkikita-kita. Pwede naman pala magkape. Dati hindi ako nagkakape. Ngayon, masarap pala. Okay din pala, nakakapagkwentuhan din pala kami ng same lang din, nakapagkulitan din. Kahit kape lang. Although hindi lahat ng tropa. Siyempre ibang tropa, gusto talaga nila pag marami kami. Ako din naman kapag marami, siyempre masarap yung magiinom talaga. Mas maraming pulutan. Ay yung parang nagbago sa atin. Marami na kami magpulutan. Oo, dati kasi lang kami. Mani. Tira-tira sa kabilang lamesa, kinukuha namin yung utangin na para. Pero yung puta, ang sarap lagi ng pulutan. Ngayon, kahit papaano, nakapag-ambagan na ng. Hindi pwedeng pangit ang pulutan. Tangin na, minsan ka may kanin pa puking. May isang umorder ng sinigang, tapos may kanin ng putang inang inuman. Si Leonard, ang masama ka pa nito, binaon pa uwi, tinake out pa. Tinake out, tangin na ginawang restaurant. Masaya siya kasi parang doon na siya nakaranas ng sinigang sa inuman eh. Inalmusal pa kinabukasan no. Iba din eh. Iba. Pero yun lang, yun naman ang namin, trip namin lately. Marami kami niluluto ni Gian ngayon, so lang kayo, stay tuned lang kayo. And feeling ko ang awkward sabihin nito, pero subscribe, like nyo na rin, share nyo na rin kung nakarelate kayo sa kwentuhan namin. Siguro tatapusin na namin yung session na to kasi kung napapansin nyo, maliwanag na. Umaga na. Kasi 6:05 AM and it's a Sunday, so kung may gusto kayong i-topic namin for next episode, comment lang kayo. Yun. Para may idea rin tayo, hirap din kaya, no? Yun, comment kung may gusto kayong i-topic o gawin namin. Yung within sense naman sana. Teka, kahit walang sense, okay lang din. Huwag naman yung makukulong kami. Yung within the ano ba yun? Within the bounds of law lang. Parang ganun. Okay. Pero yun yung namin, kumbaga nag-explore lang rin kami. Ang gusto namin content talaga is parang ewan ko, yung mga middle age pa ba tayo? Age shit. Mga middle-aged man na katulad namin na ganito, gusto kwentuhan. Gusto namin as much as possible maging organic yung content. Yung walang script na sinusunod, walang plastikan. Nothing against dun sa mga gumagawa ng script at saka may mga setup.
Pero kumbaga kaming dalawa, kasi pag kahit walang camera, ganito lang kami, ganito ginagawa namin lang eh. Nagkwentuhan lang kami hanggang anong oras. Abuti kami ng umaga, tanghali. Nagkwentuhan lang talaga. E di naisip namin, ba't di natin video, diba? Share natin, baka may makarelate. And baka may gusto rin sumali sa kwentuhan. So, ayun nga, kung meron kayong gustong maging topic, pag-usapan, i-comment nyo lang. Kung gusto nyo kami mag-live, sabihin nyo lang din. Tapos, para kahit papaano mag-grow yung sinisimulan nating hopefully community in the future, subscribe, let other people know na may mga kupal pa lang katulad namin na You feel me? ready makapagkwento, ready makinig. And kumbaga baka meron din katulad namin ng ayun, alam niyo na may same na pinagdaanan, experience and whatever. So yun lang. Tatapusin na namin ang video na to. And sana lagi kayong mag-ingat. At again, stay tuned. See you in the next video. Don't make decisions when you're mad. Babush! Ay nako.